Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support Eh, the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Arens. Meron po akong karelasyon at 7 years na po kami. 5 years doon, mag-live-in po kami. Nagkakasawaan na kasi araw-araw kaming magkasama. Mas madalas yung away. In short, hindi na namin gusto yung isa't isa. Pero umuwi pa rin kami sa bahay araw-araw. Sabi namin, tatanggapin namin kung sakaling magkaroon kami ng mga bagong karelasyon. Kasi nga, ayaw na namin sa isa't isa. So, nangyari nga yun, DJ Lindsay. May nanligaw na sa girlfriend ko. Lagi siyang hinahatid sundo. At nararamdaman kong kakaiba yung ngiti niya kapag kasama niya yung lalaki. May one time pa nga, nahuli ko silang muntik ng mag-kiss sa labas ng pinto namin. Goodbye kiss ba? Doon ako nakaramdam ng pagsiselos. Pero pag nasa bahay naman kami, lagi rin kaming nag-aaway. Lagi kaming galit sa isa't isa. Lagi namin sinasabihan yung isa't isa na ayaw na namin magkita. Noong nakipag-date siya sa iba, nakipag-date na rin ako. Naramdaman ko rin na nagsiselos siya. Minsan kasi magka-video call kami nung bago ko. Napaka-sweet kasi noon kumpara sa ka-live-in ko. Hindi na kami nag-uusap at puro away na lang talaga kapag nagkikita kami sa bahay. Pero, kahit nagagalit kami sa isa't isa, DJ Lindsay, may nangyayari pa rin sa amin. Ordinaryong ganap lang yun, pero nito lang, iba yung pakiramdam. Para kaming mga bagong kasal. Nagkikwentuhan kami pagkatapos. Nagtatawanan. Pero, konting kibot lang. Naibabalik namin yung nakaraan kaya nag-aaway ulit kami. Ewan ko ba?
May mga times na parang mahal na mahal namin yung isa't isa. Pero pagkatapos, magkakanya-kanya na at hindi magpapansinan. Bumabalik din kami sa mga bago namin. Hindi ko nga po maramdaman, DJ Lindsay, kung ano ba talaga ang meron sa akin at sa live-in partner ko. Bakit ganito yung nararamdaman namin at pagtingin namin sa isa't isa? Palagi namin sinasabi sa isa't isa na okay na, sumama ka na sa kanya. Kasi hindi na tayo magkakaayos. Pero nakakaramdam naman kami ng pagsiselos kapag nakikita namin yung iba naming kadate. Alam mo yung pakiramdam na napaka-passionate namin kapag may nangyayari sa aming dalawa. Na parang ayaw namin pakawalan ng isa't isa. Dati naman ang boring-boring. Pero deep inside, naguguluhan ako kung mahal ko pa din ang girlfriend ko. Sabi nung iba, hindi naman daw ako makikipag-live-in o titira sa isang bahay kung hindi ko na siya mahal. Pero parang wala na akong amor sa kanya. Ano po bang dapat kong gawin para malaman ko kung mahal ko talaga siya? Mahal pa rin ba niya ako? DJ Lindsay, please, konting tulong naman. Muli, ako si Arens. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kapulungan, check your time. 9:15 na po ng nagmamagandang umaga. Tayo pa rin pong istasyon, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Tangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Arens yung totoo. May sanib ba kayong dalawa? Anong huling kinain ninyong dalawa? May dasal ba kayo? Nakakaloka. Arens at saka yung girlfriend niya, ayaw na raw talaga to be together. Pero live-in partner sila. Mahal ko pang kakabibi ko. O nga pala, sa lahat po ng mga kakatune in pala, welcome to the show. This is Lihim ng Liham. Lihim ng liham. And kasama niya po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! And sa lahat po ng mga nandyan po sa kanilang mga radio sets, thank you very much for tuning in. Nasa pangalawa po kami sa huli ng inyong mga tuners sa inyong mga radio sets. And of course, kung kayo po ay nasa Facebook, pwede niyo po kaming puntahan, facebook.com/energyfm1067. Okay, tapos doon tayo magkita, mag-comment ka, naranasan mo na ba yung ganito? Yung tipong, mahal na mahal mo siya, pero once na nakita mo na siya with somebody else, parang okay naman sa'yo. Pero parang ayaw mo siyang pakawalan. Wow! Mahal mo ba talaga? O naguguluhan ka lang? O may kaltok ka? Ito talagang katotohanan dito, Aren. So, ano ba sa tingin mo dapat niyang gawin para malaman niya kung meron pa talaga siyang feelings o wala na para sa kanyang live-in partner? Kasi nakikipag-date na siya sa iba. Yung girlfriend niya rin o yung live-in partner niya rin nakikipag-date na sa iba. Wow! Pero nagsiselo sila sa mga partners ng isa't isa, di ba? Pero ang pinakamagulo nga dito is kahit na ganon ka-chaotic ang kanilang sitwasyon, may nangyayari pa rin sa kanila. Ano ba? Ang gulo. Okay So ano ba ang dapat gawin ni Arens para malaman niya kung
Ano ba, alis na ba ako? O, ano ba, may feelings pa ba ako para dito o wala na? Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Yun po ang tanong sa atin ni Arens. Lihim ng liham. By the way, 7 years na sila, 5 years na silang maging, live-in partners nitong girl-elect na ito. Okay? Mag-message po kayo at basahin po natin yan. Punta po kayo sa facebook.com/energyfm1067. Click live and then doon po kayo mag-comment ng inyong feelings for this story. Mga kailangan gawin. Kasi baka na-experience mo na to or baka naman meron ka ng narinig na gantong experience from somebody close to you. So, share mo naman sa amin kung anong kailangan gawin ni Arens, mahal ko. Lihim ng liham. In the meantime, basa muna tayo ng comments. Sabi dito ni Cirilla, maghiwalay kayo ng mga bahay for 1 year at huwag kayo mag-usap para malaman ninyo kung ano ba talaga ang score sa inyo. Sabi naman ni Nes, baka naman need nyo na magpa-check up sa psychiatrist po, no? Para mabigyan po kayo ng tamang gamot. Sabi ni Em, ganyan naman sa isang relasyon, hindi palaging mahal nyo ang isa't isa at makakaramdam talaga kayo ng ganyan. Pero pilitin nyo pong maayos kayo kung paano. Diba? Kasi kung magkakaroon po kayo ng bago tapos pagdating ng ilang years, ganyan ulit ang nararamdaman mo, edi magpipilit ka na naman ng bago, magpapalit ka na naman ng bago. Nakakasawa din kapag paiba-iba. Sabi naman ni Sarah Jim, ang gulo-gulo nyo naman. Sabi ni Roxanne, may tama po kayong dalawa. Ay nako, sabi naman po dito ni Dairit, I think both of you needs a sincere conversation about your future plans and goals. Are both of you still parallel to your commitments, vision, life goals? Do you still share the same sentiments or just a self-centered relationship? As your current situation, you both lack sincerity and genuine commitment. Both of you have no self-respect. Talk about it sincerely and genuinely, Pangga. Lihim ng liham. Sabi naman po ni Susan, kakanood niya ng Viva Max. Hoy! Ano ba? Sabi ni Elizabeth, love is a choice. Sabi nga niya ng iba, dapat ninyong piliin ang isa't isa. Try niyo i-work out one last time. I-try niyo rin mag-compromise kung away pa rin kayo ng away. At nasasayang lang kasi yung time ninyo, di ba? Huwag niyong i-deprive ang sarili ninyo to meet ang the one dahil ikinukulong ninyo ang sarili ninyo sa live-in setup na yan. Tapos hindi naman kayo masaya. Remember, life is short para sayangin sa ganyan. Lihim ng liham. Oy, ang daming present ngayon ha. Hindi pa tayo nag-a-attendan. So sige, basa muna tayo. Sabi ni Merlene, alam nyo, nagsasawa lang talaga kayo sa isa't isa. Mag-usap kayo ng maayos kung magpapatuloy nyo pa rin o ipagpapatuloy nyo pa rin yung relationship nyo or hindi para di kayo maguguluhan at magseselosan. Kawawa naman yung mga kadate ninyong dalawa. Sabi naman po dito ni Mary, ano po yan DJ Lindsay? Open or non-exclusive relationship? Ang weird lang. Love po ba yan? Pinamimigay tapos magsiselos? Parang ang hangal lang. Alam mo yun nga rin yung tanong ng mga tao, di ba? Sabi naman po dito ni Val, morning DJ Lindsay, watching from Batasan Hills, Quezon City. Sana ma-shoutout, love your voice DJ Lindsay. I love you too. My goodness. Sabi ni John, nakakasawa kung hindi marunong magbigayan ng isa't isa. Alam mo, sa true lang. Lihim ng liham. Sino pa yung mga wala dito sa comment section natin? Mamaya mag-attendance tayo ha. O -5 kayo kapag wala kayo dito. Sabi ni Joe, good morning po. Pa-shoutout naman po watching from Dasmariñas, Cavite. Sabi ni Libra, Elia na lang yan sa inyong dalawa. In other words, kati na lang po, DJ Lindsay. Sabi ni Darwin, hello, gandang Queen Lindsay. I miss you po. Para si Center, tanungin mo yung live-in partner mo kung mahal ka ba talaga niya. Halatang no strings attached ang setup ninyong dalawa. Sabi ni Morgan, good morning DJ Lindsay. Mwah! Space muna kayo to think. God bless you. Sabi ni Joe, ayun nga, nakakasaawa nga, hindi marunong magbigayan sa isa't isa. Ay, nako. Si Stephanie, watching from where? Barangay Muzon, Malabon. Gandang umaga sa mga taga Malabon. Alam mo, kung ako naman yung tatanungin ninyo, kahit hindi nyo naman talaga ako tinatanong, wala naman kayong choice. Pero kasi, alam mo, kapag naramdaman mo na wala ka ng amor sa isang tao, tapos dati naman mahal na mahal mo siya, di ba? Hindi naman yun one time na bibitawan mo na lang siya bigla. Of course, kailangan mong isettle yun within yourself, no? Na ano ba, bakit nawawala yung
Bakit nawawala yung pagmamahal ko sa kanya? Meron ba siyang hindi ginagawa para sa akin? O baka naman kaya nawawala yung pakiramdam ko na pagmamahal sa kanya is because meron akong ibang taong na-appreciate more than my partner. Baka kasi gano'n ang nangyayari. Baka kasi pinabayaan ninyong may ibang makapasok sa relasyon ninyo. Hindi ninyo inalagaan yung isa't isa. 'Di ba? Para ma-appreciate ng iba yung ginagawa para ma-appreciate mo yung ginagawa ng ibang tao sa'yo, dapat punong-puno ka ng pagmamahal para walang makalusot. Wow! Gets mo yon? Para walang paraan para maghanap ka ng pagmamahal mula sa ibang tao. So siguro, meron kayong, dahil nga lagi kayo nag-aaway, yung remorse na yung namamayani sa mga puso ninyo. Imbis na pagmamahal, nayayamot na kayo sa isa't isa. May mga maliliit kayong problema na hindi ninyo nasisettle. Tapos when you collect everything up, when you pile everything up, mas lumalaki. 'Di ba? Akala ninyo maliliit lang na issues, lalo na yung mga babae, may mga issues kami lagi, 'di ba? Pero kapag pag kinolekta mo lahat 'yon, nagiging isang malaking problema. Tapos hanggang sa hindi mo napapansin na habang tumatagal pala, yung maliliit na problema na yun lumalaki din yung agwat mo doon sa partner mo. Wow! So, yun yung mga kailangan natin solusyonan habang maaga pa. Kasi lagi kayo nag-aaway, sabi mo. So, ibig sabihin may mga unsettled businesses kayo or may mga unsettled negotiation? Negotiation ka dyan, Lindsay. Diba? May mga unsettled kayo na mga problema na sinantabi nyo lang siguro. Diba? Mas namayani yung pagsisigawan ninyong dalawa. Kasi may mga tao na habang tumatagal, alam nila na mas nagiging deeper yung pagmamahal nila para sa isa't isa. So hindi na sila palambingan, palakasan na ng loob sa pagtanggap ng masasakit na salita. ganyan yung challenge sa kanila kasi no matter what they do, alam nila na sa'yo lang ako, akin ka lang. Diba, kahit magrambulan tayo dito, kahit magsigawan tayo dito, walang aalis. Aayusin natin to. Meron mga iba din naman na di nila alam na ganun pala ka-sensitive yung partners nila. Masigawan mo lang isang beses. Hindi mo na ako mahal, hindi ganyan na totoong pagmamahal. May nagmamahal ba sumisigaw? Bakit mo ako sinisigawan? May mga iba-iba kasi ang tao. So siguro, kaya nagkaroon kayo ng ganyang problema, 'di ba? Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nauumay sa isa't isa pag nagkikita, okay lang na may iba ka ng kadate, pero nagsiselos ka kapag pag may iba siyang kasama, 'di ba? Ito lang ang paraan diyan para malaman mo. Maghiwalay kayo ng bahay. Tama yung sinabi nung sender natin kanina o nung commenter natin. Wow! 'Di ba? Yung mga paghihiwalay ng bahay, wag muna kayo magkita ng ilang buwan para malaman ninyo kung gusto ko pa ba siyang makasama o hindi na. Diba, hahabulin ko ba siya o hindi na? Kasi, di ba, doon mo malalaman kung nagbo-blossom pa ba yung pagmamahal mo sa kanya with the absence. Kaya nga sabi sa inyo, importante din minsan di kayo nakikita ng jowa ninyo. Hindi lagi kayo magkabuntot. Kahit yung mga mag-aasawa, okay lang kung gusto makisama sa kung anumang basketball niya ng asawa ninyo. Hayaan nyo sila. Ikaw, mag-cross-stitch ka sa bahay. Cross-stitch? My goodness. Diba? Yung mga ganyang ganap sa buhay. Hayaan mo siya para ma-miss ka niya. Diba? Pero dapat, diba, kasama nung agree mo na umalis siya, may tiwala ka rin sa kanya na wala siyang gagawing kabulastugan. Wow! Sabi ni Alan Ignacio, present here while driving. Regards sa kwento, walang gamot sa inyo. Masyado kayong madamot sa isa't isa. To the point na ayaw nyong ibigay sa iba. Wait lang, ang haba pala ng message mo. Sa iba, bigyan nyo na lang ng pahinga ang sarili ninyo. Totoo naman. Diba? So, ako para sa akin, I am for maghiwalay kayo ng bahay, lalong-lalo na huwag kayo mag-usap. 'Di ba? Magpahinga muna kayong dalawa. Kung pwede kayo maging single muna for a moment, maging single muna kayo. Kasi baka mamaya, mandamay lang kayo ng pusong nagmamahal. Baka mamaya yung mga partners ninyo na bago, mahal na talaga kayo. Tas kayo, gusto nyo lang mag-rebound pala. Nandamay pa kayo ng iba. Ewan ko sa inyo. Sabi ni Abet, naku kung ako sa inyo, mag-ayos na lang kayo. Hindi kayo nakakasiguro sa inyong mga bagong dinedate. Watching from Los Angeles, California. Thanks, gandang Lindsay. Thank you very much. Okay Thank you sa inyo dyan. Anong oras na dyan sa Los Angeles, California? Diba? Kasi dito 9:27 na.
minsan, ang absence is very, very important because that would make you realize kung gaano rin kaimportante yung tao na wala sa tabi mo. 'Di ba? And it creates mystery kung anong ginagawa ninyo, 'di ba? Masaya ka ba with other people? Para pag nagkita ulit kayo, marami kayong pagkikwentuhan, marami kayong i-share sa isa't isa. Yun yung importante doon. 'Di ba? 9:27 na po nang nagmamagandang umaga. Minsan kailangan mo talagang tibayan yung loob mo. Para malaman mo kung mahal ka niya at mahal mo pa ba siya. Ito po ang lihim ng liham kasama ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! Mwah!